Nagbigay ng dagdag detalye ang Philippine Coast Guard tungkol sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, matagumpay daw ang naging resupply mission sa Ayungin dahil sa pinagsanib na galing at tapang ng Philippine Coast Guard, AFP at iba pang mga sangay ng gobyerno. Kwento ng Philippine Coast Guard, coordinated sa simula pa lang at pinagplanuhan ang nasabing pangalawang misyon para marating ang BRP Sierra Madre. Sa kwento ng Philippine Coast Guard, August 21, 6 a.m. ng umaga ay umalis na ng Buliluyan Port sa Palawan ang BRP Cabra at Sinandangan papuntang Sabina Shoal. Dito nila hihintayin ang dalawang resupply boats. 11 p.m. ng gabi, dumating na sa Sabina ang dalawang resupply ship at tumulak na papuntang Ayungin. Dito pa lang ay namonitor na ng PCG ang isang malaking Chinese Coast Guard ship na nagbabantay sa Sabina Shoal at may 17 Chinese fishing militia na nagbabantay naman sa karagatan papuntang Ayungin. Kaumagahan, August 22, 6:40 a.m., dumating na ang Philippine Coast Guard ships at resupply ships sa Ayungin. May tatlong mas maliliit na Coast Guard ships daw ang China doon na nagdagdag sa puwersa ng Chinese sa may Ayungin, kasama ang 4 na Chinese militia ships. 8:30 ng umaga, nasa 2.5 nautical miles na lang ang Philippine Coast Guard ships at yung mga resupply ships sa Ayungin Northern Entrance. Ito po yung papasok ng bahura bago makarating sa BRP Sierra Madre. At dito na nagsagawa ng dangerous blocking maneuvers ang mas maliliit na Chinese Coast Guard ship at fishing militia. Pagdating ng Ayungin, nag-radio challenge pa raw ang mga Chinese Coast Guard. Sinagot naman ng Philippine Coast Guard na nasa EEZ ang mga barko ng Pilipinas at binalaan na ang mga aksyon ng China ay makakaapekto sa diplomatic relations ng dalawang bansa. Pero sa pagkakataon na ito, Rafi, hindi na raw gumamit ng water cannon ang mga Chinese. Ibang-iba ito sa nangyari noong August 5 resupply mission. Dahil abala ang mga barko ng China sa dalawang Philippine Coast Guard ships, nagawang makalusot ang dalawang resupply vessels. Sa tingin ni Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, binago ng China ang kanilang strategy at gumamit ng mas maliliit na barko. Sa optics daw kasi sa international community, ayaw ng China na palabasin na David versus Goliath ang nangyayari sa Ayungin. Dati kasi, higit na mas maliit na mga Philippine Coast Guard ships kumpara sa mga mas malalaking Chinese Coast Guard. Hindi rin naniniwala si Tariela na pumayag ang China para sa humanitarian reasons ang paglusot ng dalawang resupply ships. Malinaw sa kilos daw ng Chinese Coast Guard na gusto nilang harangin ang resupply mission na kaisa lang talaga ang mga Pilipino. Posibleng na-modify o nabago ang Chinese behavior dahil sa mga pagbubunyag at international attention at support na nakuha ng Pilipinas matapos ang August 5 water cannon incident. Narito po yung video ng radio challenge na ginawa ng Chinese Coast Guard at yung sagot naman ng ating Philippine Coast Guard personnel. China Coast Guard 5305. At 9 nautical miles northeast of Ayungin Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Sindangan, MRRV 4407. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. Your actions will affect Philippines-China relations and will be reported to concerned authorities. Over. China has indisputable sovereignty over the Nanshan Islands, including the Irish. And criticism about this bullying behavior of China. Rafi, sa ngayon ay hindi pa malinaw kung kailan ang susunod na resupply missions papunta ng Ayungin Shoal para palitan magkaroon ng palitan ang mga sundalong nakadistina doon at para mahatiran din sila ng supply. Pero pagtitiyak ng Coast Guard ay handa sila sa anumang pangyayari kahit na maulit muli ang sinasabi o nakita nating water cannon incident. Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Sinabi naman ni Chinese Ambassador Huang Zilian, wala namang problema kung humanitarian supplies ang ipadadala sa BRP Sierra Madre. Ang problema raw, yung pagpapadalaan niya ng building materials. Dati nang sinabi ng Philippine Coast Guard na pagkain, tubig at gasolina ang ipinadadala sa BRP Sierra Madre. Hindi naman direktang sinagot ni Huang ang tanong kaugnay sa pagtangka na naman ng China Coast Guard na harangin ang resupply mission sa Ayungin.
Sa pahayag ng China Coast Guard, walang pahintulot ng Chinese government ang resupply mission kaya naglabas daw sila ng babala at sinundan ng mga barko ng Pilipinas. Pinayagan nila ang pagpapadala ng pagkain sa BRP Sierra Madre dahil wala naman daw dalang building materials ang resupply mission. Muling iginiit ng China na sa kanila ang Ayungin Shoal pero batay po sa 2016 Arbitral Tribunal ruling, ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.